Para natin madaling maintindihan ang mga sanhi ng sakit sa tagiliran, ipapakita muna namin sa inyo ang mga organs na posibleng apektado. Una, syempre, ang balat, kalamnam, at ang mga buto. Tapos, yung mga organs na nasa loob ng ating katawan. Una, dito sa kanang bahagi, ay ang atay, apdo, bituka, ovary ng babae, at kidney. Pangalawa, dito sa kaliwang bahagi, ay ang spleen, yung ilang bahagi rin ng bituka, at yung pangalawang kidney at ovary. Ngayong alam mo na ang mga organs na pwedeng apektado. Alamin naman natin ang mga sakit ng mga natukoy na organ na nagsisintomas ng sakit sa tagiliran. Pero bago tayo magsimula, paalala na ang nilalaman ng video na ito ay inihanda ni Dr. Jaafar Said. Number 1. Problema sa balat tulad ng shingles. Obvious lang kung ito ang dahilan dahil may nakikita kang pantal-pantal sa iyong tagiliran. Kung may ganito ka, dumiretso ka na sa doktor para mabigyan ka ng gamot para sa virus. Maliban sa sobrang sakit nito, nagtatagal ito ng ilang araw kahit nabigyan ka na ng gamot. Pero kung wala kang rashes, baka ang susunod na rason ang problema. Number 2. Sakit sa kalamnam tulad sa spasm. Kung may ginawa kang mabibigat at nakakapagod ilang araw bago sumakit ang tagiliran, ito ang isa sa pinaka-common na dahilan. Ilan sa mga mabibigat na trabaho ay ang paglalaban ng marami, pagbubuhat ng mabigat, at pagmamaneho ng matagal. Kung muscle pain lang ang nararamdaman mo, pwede kang uminom ng over-the-counter na pain reliever tulad ng celecoxib o mefenamic acid at muscle relaxant tulad ng epirisone. Pero kung wala ka namang ginawa noong nakaraan, baka ang susunod na rason ang salarin. Number 3. Problema sa buto tulad ng pagkapilay at sakit sa backbone. Kung may aksidente ka bago ang kirot sa tagiliran, pilay ang unang posibleng dahilan. Para matukoy, tingnan mo lang kung may pamamaga at kung sumasakit kapag hinahawakan. Kung ganito ang iyong sitwasyon, pumunta agad sa hospital para sa tamang gamutan. Samantala, kung ang sakit sa tagiliran ay may kasamang sakit sa iyong likod at hita, baka problema sa backbone ang dahilan. Madalas ang backbone problems sa mga matatanda at mga empleyadong palaging nakaupo. Pero kung hindi ka naman na disgrasya o call center agent, baka ang susunod na rason ang problema. Bago natin talakayin ang pang-apat, pindutin muna ang subscribe button para makapagsama-sama tayo sa inyong kalusugan. Number 4. Sakit sa atay. Kadalasan, ang mga taong may sakit sa atay ay may sintomas na pagkatamlay, kabag sa tiyan, at walang ganang kumain. Madalas ang sakit sa atay sa mga taong malakas kumain ng matataba at palaging umiinom ng alak. Namamana rin ang sakit sa atay, kaya kung mga kapamilya kang may liver problem, mas mainam na magpalaboratory ng dugo tulad ng ALT at AST para makita ang kondisyon ng iyong atay. Pero kung wala kang bisyo at wala kang kilalang may sakit sa atay, baka ang susunod na rason ang problema. Number 5. Sakit sa hapdo. Ang bato sa hapdo ang pinakamadalas na problema sa hapdo. Nabubuo ang bato dahil sa sobrang fats sa katawan. Kung ito ang sanhi ng kirot sa tagiliran, kadalasang steady at parang pulikat ang nararamdamang sakit. Posibleng umakyat ang sakit mula sa tagiliran papunta sa kanang balikat. Nangyayari minsan ang sakit pagkatapos kumain at parang may kabag din na nararamdaman. Tumatagal ang sakit mula 30 minuto hanggang 6 na oras. Kung ito ang hinala mo, mainam na magpa-ultrasound para makita ng doktor kung may bato talaga sa iyong hapdo. Pero babala, kapag lumalala ito, nagkakaroon ng biglaang lagnat at pandidilaw ng balat ang pasyente. Kung mangyari ito, pumunta agad sa hospital para makita ang iyong kondisyon. Pero kung ang sakit ay hindi naman nakaugnay sa iyong pagkain, baka ang susunod na rason ang problema. Number 6. Problem sa bituka. May 3 sakit sa bituka na posibleng makasanhi ng sakit sa tagiliran. Ang appendicitis, diverticulitis, at obstruction. Ang appendicitis ay kadalasang nararamdaman sa kanang bahagi ng tiyan, habang sa kaliwang bahagi naman ang diverticulitis. Pero minsan,
Pumupunta ang sakit sa tagiliran lalong-lalo na kung ang parte ng bituka na may problema ay nasa likuran. Ang halimbawa nito ay yung tinatawag na retrocecal appendicitis. Pero malalaman mo lang ito pagkatapos ka makita ng doktor. Samantala, ang obstruction ay nakakasanhi ng sakit sa tagiliran, lalong-lalo na kung may kabag at pagtitibi. Pero kung sa palagay mo ay malayo sa bituka ang nararamdaman mo, baka ang susunod na rason ang problema. Number 7. Sakit sa spleen. Nangyayari ang mga problema sa spleen kapag may iba kang sakit tulad ng dengue, malaria, at typhoid fever. Ang mga sakit na ito ay kadalasang nakaugnay sa lagnat, sakit ng ulo, at sakit ng katawan. Kaya, kung may lagnat ka at sakit sa tagiliran na umabot ng 3 araw, mas mainam na magpakonsulta sa doktor. Nagpapalaboratory ang iyong doktor para malaman ang eksaktong dahilan ng iyong nararamdaman. Pero kung wala kang ibang sakit, baka ang susunod na rason ang problema. Number 8. Problema sa ovary. Kung isa kang babae na may irregular na regla, posibleng ovarian cyst ang problema. Gayunpaman, nawawala lang ng kusa ang cyst, pero kung may partner ka, kailangan din i-consider ang ibang sakit ng babae tulad ng ectopic pregnancy. Pero kung hindi ka babae, baka ang susunod na rason ang problema. Number 9. Sakit sa kidney. Mga sakit sa kidney ang pinakamadalas na rason kung bakit nagkakaroon ng sakit sa tagiliran. Hayon sa PhilHealth, may 1.2 milyon na Pilipino ang may problema sa kidney. Ilan sa mga sakit na natukoy ay UTI, bato sa kidney at cyst. Hindi masyadong madalas ang cyst, pero kung ang cyst ang dahilan, kadalasang may kasamang dugo ang ihi. Suspek rin ang cyst kung may mga kapamilya kang may kidney cyst din. Samantala, kung UTI naman ang dahilan, madalas itong may kasamang ibang sintomas tulad ng lagnat at masakit umihi. Madalas rin ito sa mga kababaihan at mga lalaking mahigit 40 ang edad na may malaking prostate. Subalit ang pinakamadalas talaga na dahilan kung bakit may sakit sa tagiliran ay ang bato sa kidney. Iba-iba ang kasama nitong sintomas tulad ng dugo sa ihi, panlalamig at lagnat. Kaya para makasigurado, pumunta sa klinik para magkapag-ultrasound. Alalahanin mo ito. Kung mahilig ka ng maalat na pagkain at kung palagi kang pinagpapawisan pero hindi ka madalas uminom ng tubig, lalong-lalo na kung may kapamilya ka ring may kidney stones, malaki rin ang chance na magkaroon ka ng kidney stones. Ngayong alam mo na ang mga posibleng dahilan kung bakit may sakit sa tagiliran. Ano ang iyong dapat gawin? Una, mag-subscribe ka na kung wala pa. Pangalawa, kung ang sakit ay umabot ng 3 araw, magpakonsulta ka na sa doktor. Kadalasan, ginagawa ang mga test sa dugo at ihi at ang ultrasound. Subalit kung sobrang sakit naman ang nararamdaman, pumunta ka na agad sa hospital.